Hello fellow grower, magandang araw po at hayaan niyong batiin ko kayo ng isang masaganang bagong taon ngayong 2025. Sana po itong taon ito na pumasok ay magbigay sa atin ng kasaganaan, ng magandang kalusugan at payapang pamumuhay. Now in this video, i-share ko po sa inyo kung ano ba itong aking mga tanim na nasa bakuran ngayong pagpasok ng 2025. Umpisahan po natin dito sa aking mga seedlings. Ito lang sa ngayon yung aking mga seedlings na nasa baso. Ayan. At ito po ay puro sili. Ayan, medyo overdue na sila. Hindi ko sila na-transfer nitong buwan ng Disyembre dahil medyo naging abala. So assorted sili po ito. Ito yung mga kung tawagin na sili ay super hot. Ano po? Nandito yung habanero, yung ghost pepper na tinatawag din nating siling demonyo. Nandyan din yung Carolina Reaper at iba pa na maanghang. Actually, na-feature ko na po sa Reels itong mga seedlings na itong mga bunga na pinanggalingan ng mga seedlings na ito. Binili ko po ito online. So pagka bibili po ako ng mga super hot chilies, ang binibili ko ay bunga para sigurado ako kung ano yung aking itatanim. Dito assorted sila, halo-halo na. Hindi ko na nalagyan ng label. So they are all due for transplanting. Super hot chilies, abangan po natin ito. And then dito naman, meron akong kamatis. Ayan, namumunga na rin siya. Ayan. At ang problema ko dito sa kamatis na ito ay medyo bumibigat yung kanyang mga tangkay. Actually, may nabali na nga, kaya yan tinatalian ko siya. So yan po ang pagkakaiba, pagkatulos lang ang ginagamit natin. So kailangan talaga susuportahan yung mga sanga. Dito naman sa ibaba, meron din akong overdue na pechay. Ayan, hindi ko sila hinarvest dahil gusto kong pabulaklakin and then subukan na itanim yung kanilang mga buto. Meron pa rin ako natitira dito na labanos. Ayan, ito yung mga huli, mga late na nagkaroon ng laman. And then dito, kamatis uli. Ayan. Yung kamatis po kasi, hindi ko pinagtatabi-tabi. Pinaghihiwa-hiwalay ko sila para kung sakaling may magkasakit sa kanila ay hindi madamay yung iba. Halimbawa, tamaan ng fungus. At dito naman, ayan, so mapapansin mo, sa pag-describe ko ng mga tanim ko, hiwa-hiwalay po yan. Dito naman, puro rosal. Ano po, yung rosal, nagpaparami ako niyan. Ito, may mga cuttings pa ako dito. Yung po kasing rosal ay napakabango ng bulaklak at gusto kong magkaroon ng marami nito sa aking taniman, both backyard and front yard. And then dito, ayan, kamatis ulit. Ayan, namumunga na rin. So, isang batch lang po itong kamatis ko na to. And then dito, meron akong paminta. Ayan, yung paminta ko, hindi pa namumunga ito. Medyo nahihirapan ako dito sa aking paminta kasi po ito ay nabibilad ng araw sa maghapon. Ang paminta kasi, hindi dapat yan na naarawan ng husto, dapat yan nasa lilim lang. Partial shaded area, dapat siya. Pero naarawan, pero at the same time ay pinipilit pa rin naman niyang mabuhay. At meron din nakatanim na bawang dun sa ibaba niya. Yan. Ito. Dito naman sa sulok, meron akong lagundi. So matagal na po itong lagunding ito. Nagkaroon na rin ako ng video niyan. Nakatanim lang yan sa timba. At magulang na yan. Dito sa ibaba, ang aking money tree na nag-iisa na lang sa ngayon. Meron din ako ditong atis na nasa timba. And then itong aking banaba. Yan. Na nasa timba din yan. So lahat po ng tanim ko dito nasa timba. And then ito naman ang aking, ayan, nakikita mo, naglalabas pa rin yan ng bunga. Doon pa, oh. Yan. Dito pa, oh. Yan. So may mga bunga pa rin yan. Natatakpan lang ng dahon at marami pa rin siyang bulaklak. So diretso tayo dito. Dito naman, meron ako ditong African bitter leaf. Yan. Nakatanim din yan sa timba. Ayan yung timba niya, natatakpan. At tumataas ito. Ayan, mataas na yung ano niya, yung lead stem niya. Pinuputol-putulan ko na lang yan. Dahil mabilis matuyo yung kanyang tinatataminiman. Ito naman ang aking galanggal. Ano po, ang galanggal. Ito yung luyang pula na tinatawag. At
inihahalo din sa mga lutuin, lalong-lalo na sa mga sausawan. Yan, galanggal. And then, meron dito tayong luyang dilaw. So, kung meron tayong luyang pula, sorry, hindi po ito luyang dilaw. Ito yung luyang ginagamit natin na ordinary. Ayan, may tumutubo pa sa kanya. Bunutin natin ito. Ayan. And then, dito naman, kasunod niya, yung aking mga bell pepper. Ayan. So, itong Disyembre po, nagmahala ng gusto ang mga sili. Yung bell pepper, inaabot na 1,000 ang 1 kilo. Ito, ayan, may bunga na yan, oh. Yan, yan, oh. Laki ng bunga, oh. Dito pa, oh. Ayan. Yan. Yan. Marami ng bunga. So, itong aking bell pepper. Ayan. Meron mga nag-uumpisa pa lang, pero merong, ayan, nagmamature na yung bunga. Ilang puno lang ng bell pepper ang meron ako dito. Ito, ang laki, oh. Ayun pa, oh, natatakpan, oh. Yan. And then dito rin, bell pepper pa rin. Yan. So, sa bandang Laguna, inabot na ng 80 pesos ang 1 piraso nito. Kasi 1,000 nga ang 1 kilo. So, ito naman yung aking siling labuyo. Ito po yung native na siling labuyo natin. Ayan, maliliit ang bunga. And then, dito naman ang aking kalamansi. Yan. At marami rin siyang bunga, kasabay ng pagbubulaklak. Yan. Meron akong 4 na puno ng kalamansi. Lahat po yan ay nakatanim sa container. Ito pa. Kalamansi ko na ginapangan naman ng aking ampalaya. Actually, itong ampalayang ito ay ampalayang ligaw. Ano po? Napatapon yung buto nito eh. So, tumubo doon sa banda ron, sa may damo doon. So, ito, nakatanim ito sa lupa ngayon. Doon siya tumubo. And then, meron pa tayo dito natitirang siling tingala. Yan. At dito naman, yan, kalamansi na naman, na nakatanim sa malaking timba. Ito nga pala ang ampalaya kong ligaw na sinasabi, ano, ayun, no, umakyat na sa pader, oh. Nandun na siya sa pader. Ayan. Kumalat na siya. Ayan. At malaki rin ang bunga, oh. Ito, nagbunga na. Pumasok dito sa ilalim. Ayan. Pumasok yung bunga. Napabayaan ko na. Hindi ko nabantayan. Ang laki, oh. Ayan. Pumasok doon sa ilalim. Gagawa na natin paraan para matanggal yan. Alright, so namumunga na para siya din. Kahit na hindi ko siya inaalagaan, basta nakatanim lang siya sa lupa. And then, dito naman sa ibaba, ayan ang aking kangkong. Yan, isa rin sa nagmahal yan. Itong panahon ng Disyembre, ang kangkong. Ewan ko lang kung magtutuloy pa yung pagtataas-taas ng presyo o mamaintain yung mataas na presyo. So, itong kangkong na ito, medyo matagal na rin. Ano po, kung di ako nagkakamali, bandang Mayo ito ng itanim ko. May 2024 at ngayon ayan, tinatalbos-talbosan ko lang at tuloy pa rin yung kanyang paglago. So dito naman, yung aking siling kinalabaw. Ang dami niyang bunga, kapipitas pa lang po ng mga kulay pula na bunga nito, yung mga hinog na bunga, kapilitas na kahapon ni Mrs. Pero ang dami pa rin naiwan, no? Ayan. Dito, siling tingala pa rin. Ayan. Yung tawagin natin ngayon ay siling labuyo. Pero actually, hindi po ito yung labuyo. Ito yung siling Taiwan, kung tawagin. And then dito may puno ako ng atis. Nagbunga na ito dati. Ngayon, hindi pa uli nagbubunga. And then dito sa ibaba pa uli, meron akong naligaw na isang sitaw. So, may tumapon din na buto dyan. Sa bunga yata galing. And then, basta sumibol na lang siya dyan. Ito yung aking patapos na siling pansigang. Yan, matanda na ito siling pansigang na to. Ito naman yung okra. Yung okra ko na niraton ko dati, pinutol. Ano po, ginawa ko na ng video ito. At ayan, tuloy pa rin ang pamumunga niya. Hindi lang marami, pero at least may nakukuha pa rin tayo. Doon, siling kinalabaw pa rin. Yan. Yung pong siling kinalabaw, ang tawag niya sa English ay sebay. Sebay rawit.
Alright, ikot naman tayo. Dito naman tayo. Ito naman tanim ko nasa malaking container. Ay itong isang to, Chico. So nagbunga na ito dati. Pero dahil pinutol ko siya dito, ayan, mga bago pa yung mga sanga niya. Hindi pa uli naglalabas ng bulaklak. And then dito, nakahiwalay na naman itong aking kamatis. Ayan. Yan po yung aking kamatis na namumunga na rin. At mas maraming bunga ito. Itong isang ito kumpara dun sa iba. Actually nauna itong mamulaklak. Yan. Diba ang gandang tingnan ng kamatis pagka namumunga? Lalo na pag marami siyang bunga na kagaya nito. At mabibigat yung sanga. Kaya po tinatalian ko kagaya nito. May tali na siya. Ito kailangan ko na rin talian ito. Kasi later on mababali ito. Pagka naglakihan yung mga bunga, mababali siya dito sa kanyang puno. So yan ang kamatis. Ito yung aking bell pepper din ito. Kabatch to nung mga namumunga na. Medyo nagkasakit ito. Tinamaan ito ng mites. So ginagamot ko pa siya. Ayan, naglalabasan pa lang yung mga bago niyang dahon. Alright, so hiniwalay ko rin siya. And then nandito naman yung nauna kong inilipat tanim na mga super hot chilies. Meron pa dito yung Trinidad Moruga, yung chocolate version, meron siya. So, makikita mo yung mga imported na sili, sa dahon pa lang. Ganyan ang itsura ng dahon nila. Malalapad, malalaki, at kakaiba doon sa mga usual na sili na tinatanim natin. Yan. So, dito, ayan pa rin, ito yung kinalabaw. Ito pa isa, yung aking matandang kinalabaw. And then, meron pa rin tayong tanim na tanglad. Ano po, na-feature ko na ito dati. At ayan, buhay na buhay. Masigla-masigla yung ating tanglad. Lemongrass. Meron tayo ditong konting ornament sa ating taniman. Sampagita po ito. Isa pa rin mabango, our national flower. Isa pa rin mabango na sa bakuran pagka namumulaklak. And then dito meron tayong mga cuttings ng African bitter leaf. African bitter leaf at cuttings ng Rosal na rin. Alright. So dito meron tayong Carmona retusa, tinatawag na tsaang gubat. Ayan. Dito naman katabi niya itong kalamansi na pinasibol ko galing sa buto. So matanda na rin po ito. Sa 2 taon na ang edad nito. At makikita mo ang kalamansing pinasibol galing sa buto, puro po tinik ang sanga niyan. Yan. Puro tinik. At yan ay hindi basta-basta namumunga. Alright. Dito naman ay luya. So yung ordinary luya lang natin na nabibili sa palengke. Ayan, itinatanim ko yan. Para hindi na ako bibili. At nasa timba lang siya. So meron pang isa doon na una ko pinakita. So bali 2 sila ngayon. At dito naman ang aking mulberry. Meron akong 3 puno dito. Ayan, yung isa yung namumunga kasi na-prune ko siya. Yung nandoon, medyo mga walang bunga dahil kailangan ang mulberry po ay pinuprune para sila ay magbunga. At ang taas na niya. Dito naman, ang aking dog fennel. So ito yung natitira kong dog fennel. Hindi ko pa siya uli napaparami. Maganda po itong hedge sa bakuran. Itong dog fennel. At dito nga pala, hindi ko na isama kanina itong aking variegated Rosal. Yan. Binili ko rin to online, maliit pa noon, nang biling ko. Mahigit 100 ka lang ang laki niya. Ayan, mataas na siya ngayon, nakatanim din sa container. At dito naman tayo. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Halimbawa, itong isang kamatis ko nito, kaya pinag-iwahiwalay ko lang sila. Ito, tinamaan ito ng fungus, Ayan, makikita mo yan, medyo itim na ganyan. Dito rin. So, ito po, kailangan bunutin na. At dito naman, yung aking alas 10. Alembong, kung tawagin. Medyo maaga pa. Alas 7 pa lang, kaya wala pang bumubukas sa kanyang mga bulaklak. So, pinagsama-sama ko rin dito sa isang lugar na to. Isa pang puno ng kalamansi na pinasibol ko galing sa buto. And then, ito pa yung isang rosal na pinanggalingan ng lahat ng aking cuttings. Ayan. Dito naman, ay meron tayong ampalaya. Native na ampalaya ito. At ayan, may bunga na rin yan. Doon pa. Ayun, maraming bunga po yan.
Ngayon, kung nakikita nyo, nakasilip sa mga dahon niya yung kanyang bunga. Yan. At hanggang doon yan. Yan. So kumalat na. Halos matakpan niya na yung aking steel matting. Dito naman yung aking kalabasa. Yan, hinahayaan ko na siyang gumapang. Kailangan niya ngayon ng nitrogen dahil medyo mapusyaw yung kanyang dahon. So medyo maliit din. So kailangan itong supplyan ko siya ng nitrogen. At dito naman itong aking kamatis pa rin na kinalabasa. Ayan, ganyan po itsura ng kinalabasa. Ito yung ating mga native na kamatis nung araw eh. Ang kagandahan po dito sa kinalabasang ito, pwede pa nating itanim uli yung kanyang buto. Kasi hindi siya hybrid. Ayan, may bunga na rin siya. Marami siyang maliliit na bunga na lumalabas. Ayan. So ito po yung ating kinalabasa. At dito naman itong aking pakwan. Ayan. Alright. And then dito kamatis pa rin. Hiniwalay ko rin, kinalabasa rin ito. Ayan, maliliit ang dahon niya. Ang hirap niyang alagaan. Hindi magtatagal, bubunutin ko na rin itong kamatis na ito. And then dito naman pinagsama-sama ko yung aking mga rubber plants. Nasa container sila lahat. Iba-ibang variety po yan. Ayan, rubber plant. And then syempre yung tanim kong pinya. Ayan, doon sa isa meron pa doon sa likod. Ayoko nasisilip doon, oh. Yun, may pinya pa rin doon. And then dito yung aking nag-iisang ubas na inilagay ko sa gilid para hindi maulanan. Napakahirap pong alagaan ng ubas pagka siya ay nauulanan. So ito po, pinrun ko na. Ayan, kaya ito mga bagong sibol na yung nakikita mo sa kanya. And then dito yung aking laurel. Ayan. So laurel seedling po yan. Itong laurel ang isa sa napakabagal na palakihin. Siguro na mabili ko ito online, yung kanyang rooted seedling, mga siguro 10 to 12 inches ang laki niya. At ito pong laking ito, around 2 years na yan. Yan. Dito, bell pepper pa rin. Maliliit pa sila. And then dito naman yung aking oregano. Yan. Yung oregano, maganda rin po itong itanim sa ating bakuran. Pambugaw din ito ng lamok. Kung hindi ka naghahalo nito sa mga dishes, mga pagkain, pwede mo siyang gamitin na pangbugaw ng lamok. And then dito naman sa gilid dito yung lahat ng aking mga cactus. Yan. Assorted po yan. Puro cactus yan. May konting succulent. So dito kailangan ko na mag-harvest ng ibang mga pops. Kagaya nito, ang dami-dami niya ng pops. So kailangan na siyang i-harvest din. Then dito, rubber tree na naman. Dito, rubber tree din. Yung aking variegated. And then dito, meron tayong pencil cactus. Ito pong pencil cactus, napakadaling alagaan. Yung actually, yung isa nito na malaki. Mas malaki dito. Ay ginawa kong Christmas tree. Ngayong nakaraang Pasko. So ito yung mga nasa aking backyard. Ano po? Sa likod bahay ito. Yan. Doon naman tayo sa harapan. Meron pang konti sa harapan. So ito yung aking dumadaan pala yung nagbebenta ng gulay. So ito yung aking pencil cactus na ginawa kong Christmas tree. Ayan. Ang laki niya. And then dito mga assorted na po na pang indoor plants. Yung hindi kailangang maarawan sa maghapon. Kagaya nitong CC plants, mga snake plant. Yan. Yan. Bahala na kayo mag-identify. So, sila yung mga hindi kailangan maarawan. Pwede sila sa indoor. Dito pa. Yan. Yung cuttings ko ng adenium, dito may pinapatuyo pa ako dito. Tinamad akong magtanim, kaya ganyan, pinatuyo ko muna sila dyan. Pwede namang itanim din kagad. Yan.
Mga balat ng itlog na dudurugin ko later on para ihalo sa lupa. Ito yung kung tawagin nila Philippine ginseng, pero hindi po ito talaga ginseng. Wala pong ginseng ang Pilipinas. Ito adenium, yung mga pinutulan ko para mas dumami ang sanga. Ito pa isa, ready na rin for pruning ito. Yan. So dito, ayan, may aloe vera din. At saka itong golden candle, ayan, meron pa rin ako yan. Titira, maganda ito sa bakuran. Dahil yung bulaklak niya, oh, ang ganda ng itsura. Lollipop candy, kung tawagin, lollipop plant. At sa labas, ayan, ganun nakikita mo, ang daming bulaklak ng santan. At yan po yung aking mga tanim sa bakuran, both backyard and front yard, starting this year 2025. At magkakaroon pa tayo ng maraming mga video, sa pagtatanim sa ating bakuran. Iba't ibang klase po ang ating itatanim. Merong mga, syempre, ulit-ulitin natin, kagaya ng regular nating tanim na sili, kamatis, talong, yung normal na ginagamit natin sa ating bahay. Yung pechay na yan, no, labanos, mustasa, hindi ako nakapagtanim na ng 2024. So this year isasama po natin yan sa agenda. Sa panahon ngayon na laging tumataas, pataas ng pataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na itong mga gulay natin, ay maganda na magtanim tayo sa ating bakuran. At dito po sa channel na Late Grower ay makakakuha kayo ng mga ideas, mga tips kung paano tayo magtatanim sa container kahit na maliit lang ang ating lugar. Again, maraming salamat po sa panonood at Happy New Year po sa inyong lahat. Naway maging masagana ang taong 2025 para sa ating lahat. Bye-bye!